Nakahanda ang pangalan at upuan ni Vice President Sara Duterte sa unang formal na pagdinig ng Kamara hinggil sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Pero ang pangalawang Pangulo hindi sumipot. Maging ang kanyang mga abogado, no-show din. Sa ipinadalang sulat ng legal team ni Duterte sa House Justice Committee, sinabi nilang hindi lalahok ang bise pati na silang mga abogado dahil intensyon umano ng Kamara na magsagawa ng paglilitis bagay na tungkulin ng Senado sa usapin ng impeachment. Base ito sa pahayag ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro na magsisilbing mini-trial ang pagdinig ng Kamara. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. At sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini-trial or full-blown trial, that is not in the House but that is actually in the Senate. Sa mismong pagdinig, dilinaw ni Luistro ang paggamit ng salitang mini-trial. The use of mini trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. Again, we are not yet determining the guilt. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause. Hirit naman ni Duterte sa hiwalay na pahayag, inuuna pa raw ang politika kesa ang kapakanan ng taong bayan sa gitna ng mahal na presyo ng bilihin. Sagot dyan ng isang mambabatas. Hindi lang naman pagkain kalusugan at ang mahalaga sa taong bayan. Mahalaga rin po yung pananagutan, mahalaga rin po yung katarungan. Nakakain ba yun? Hindi. Pero mahalaga sa tao yun. Umusad ang unang araw ng pagdinig kahit wala pang presensya at kinatawan ang pangalawang Pangulo. Dito tinalakay ng komite ang mga susundang rules sa pagsasagawa ng hearing. Niresolba rin ang mga patong-patong na mosyon kabilang na ang pagpapasabina sa ilang mga dokumento at mga testigo. Sa sunod na hearing sa April 14, inaasahang tetestigo si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni Duterte matapos aprobahan ng komite ang request for subpoena para sa kanya. Magbibigay din ng karagdagang proteksyon ng Kamara kabilang ang kanyang pagbiyahe at pagdalos sa pagdinig. Giitnakbayan Representative Chel Diokno na humiling ng seguridad para kay Madriaga, tumindi umano ang banta sa buhay ng tinukoy na testigo. According to Mr. Madriaga, and I quote, isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin, end quotation. Inaprobahan din ng komite ang pagsubpina sa ilang kinatawan ng gobyerno na makapagpapaliwanag sa umunoy paglustay ni Duterte ng confidential funds. Ipatatawag din si dating Education Undersecretary Michael Powa na abogado ngayon ni Duterte sa impeachment case. Sabi ni Powa, handa siyang harapin ang Kamara pero titingnan niya pa ang laman ng subpina. Pagdating sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maghain din ang komite ng subpina sa Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE mula 2007 hanggang 2013 at 2016 to 2025. Pati na sa Bureau of Internal Revenue para sa Income Tax Returns at sa Securities and Exchange Commission, kaugnay ng records ng mga negosyo ni Duterte at ng kanyang asawa. Dumipensa naman si Bicol Saro Representative Terry Ridon ang humiling ng subpina sa mga pumupuna kung bakit kailangang ungkatin ang dokumento sa mga taong hindi pa impeachable officer ang BISE. Doon ho yung pagkakumpara at paghambing. Noon po nga paglaki po ng yaman. At doon po din manggagaling yung po nga pagpapaliwanag kung explainable or unexplainable wealth po ba ito. Formal ding hihilingin ng Kamara sa National Bureau of Investigation ang tala ng investigasyon nito hinggil sa pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, kanyang asawa ni si First Lady Liza Araneta at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Meco, Newswatch Plus.